Habang nasa bayahe ay hinayaan lang ni Kairi na nakasandal ang dalaga sa kanyang balikat habang natutulog. Somehow, may kung ano sa kanyang kaloob-looban ang nagsasabing gusto niya itong protektahan sa mga bagay na maaaring makasakit dito. Carrie knows that his feelings mean nothing else, and as a lawyer, it's just his instinct to protect her from abusive people. Besides, guilty siya dahil alam niyang kasalanan niya kung bakit napahamak si Abay. Kung sana'y sinagot niya ng maayos ang tawag nito ay mas maaga siyang dumating ay hindi ito mapapahamak. Ilang sandali pa inarating na nila ang mansyon at nang makitang naroon na sila sa labas ng lampas taong gate at otomatikong bumukas iyon. Minanyobra ni Kairi ang sasakyan papasok sa malawak na front yard at patungo sa parking lot ng mansyon. Hindi pa rin nagigising ang dalaga nang iparada ni Kairi ang sasakyan at patayin ang makinan yon. Mukhang pagod na pagod ito matapos ng nangyari kanina, kaya mahimbing ang tulog nito ng mga oras na iyon. Dahil ayaw ni Kairi na gambalain ang mahimbing nitong pagtulog kaya nagpasya siyang buhatin na lang ang dalaga paakyat sa kwarto nito. Nagulat ang lahat sa ginawang iyon ng binata, maging si Kenji na kasalukuyang nasa sala at nagkakape ay nahinto nang dumaan sa harapan niya ang kanyang anak habang karga si Abay na parang bagong kasal. Napatayo si Kenji sa kinatatayuan at lumapit sa anak. What happened to her? Nag-aalalang tanong niya habang nakatingin sa dalaga na magulo ang itsura. May mga galos at mahimbing na natutulog. I'll tell you later, Dad. Iyon lang ang isinagot ni Kairi sa ama sa katuloy-tuloy na umakyat sa staircase patungo sa second floor kung saan naroon ang kwarto ng dalaga. It was easy for Carrie to carry the woman up the stairs because apart from her slender body, she was also light, as if she were malnourished. Nang sulyapan niya ang natutulog na dalaga, doon lang din niya napansin na lubog ang pisngi nito at nangingitim ang earbags. Naisip tuloy niyang baka dahil iyon sa sobrang pag-iisip sa problema at pag-aalala sa pamilya. Bumuntong hininga si Kairi at lihim niyang ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para maipakulong ang hayop na si Henry Scott. Wala siyang pakialam kung sino man itong Poncio Pilato dahil sa walang kinikilingan ang batas. Even if he were the president or the richest man in the Philippines, he would do whatever it takes to make him pay for the atrocities he committed against Abay. Ilang sandali pa inarating na ni Kairi ang kwarto ng dalaga. Maingat at dahan-dahan niyang binuksan ang doorknob gamit ang kanang kamay habang karga ang dalaga sa kanyang bisig. Luckily, her room wasn't locked so he was able to get in easily. Kaagad na binuksan ni Kairi ang main switch ng ilaw at tinungo ang malaking kama, sa kabuong ingat na ihiniga ang babae doon. Matapos niyon ay inayos niya ang pagkakahiga nito at kinumutan. Sandali pa lumang pinagmasdan ni Kairi ang natutulog na dalaga, bago binuksan ng lampshade sa tabi ng kama nito at pinatay ang main switch. Mag-uutos na lang siya mamaya kay Manang Purisima na puntahan ang dalaga sa kwarto, para tulungan itong maglinis ng sugat at maglinis ng sarili. Tomorrow, he plans to talk to her and accompany her to the police station to formally file case against Henry Scott. Pero bago ang lahat, kailangan muna niyang tulungan ang pamilya ni I'll tell you later, Dad. Iyon lang ang isinagot ni Kairi sa ama sa katuloy-tuloy na umakyat sa staircase patungo sa second floor kung saan naroon ang kwarto ng dalaga. It was easy for Carrie to carry the woman up the stairs because apart from her slender body, she was also light, as if she were malnourished. Nang sulyapan niya ang natutulog na dalaga, doon lang din niya napansin na lubog ang pisngi nito at nangingitim ang earbags. Naisip tuloy niyang baka dahil iyon sa sobrang pag-iisip sa problema at pag-aalala sa pamilya. Bumuntong hininga si Kairi at lihim niyang ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para na ipakulong ang hayop na si Henry Scott. Wala siyang pakialam kung sino man itong Poncio Pilato dahil sa walang kinikilingan ang batas. Even if he were the president or the richest man in the Philippines, he would do whatever it takes to make him pay for the atrocities he committed against Abay. Ilang sandali pa inarating na ni Kairi ang kwarto ng dalaga. Maingat at dahan niyang binuksan ang doorknob gamit ang kanang kamay habang karga ang dalaga sa kanyang bisig. Luckily, her room wasn't locked so he was able to get in easily. Kaagad na binuksan ni Kairi ang main switch ng ilaw at tinungo ang malaking kama, sa kabuong ingat na ihiniga ang babae doon. Matapos niyon ay inayos niya ang pagkakahiga nito at kinumutan. Sandali pa lumang pinagmasdan ni Kairi ang natutulog na dalaga, bago binuksan ng lampshade sa tabi ng kama nito at pinatay ang main switch.
Mag-uutos na lang siya mamaya kay Manang Purisima na puntahan ang dalaga sa kwarto, para tulungan itong maglinis ng sugat at sinasariwa sa kanyang isipan ang mga kaganapan kanina noong karga siya ni Kairi. Feeling ni Abay ay parang bagong kasal sila ng binata at karga-karga siya nito patungo sa kanilang kwarto para sa kanilang honeymoon. Naisip pa niyang ang sarap sigurong maging asawa nito dahil feeling niya ay maasikaso ito at mahalaga. Bukod pa roon, lalong tumaas ang tingin niya kay Kairi dahil matapos nitong malaman ang tungkol sa kanyang sikreto ay hindi niya naramdaman na nandidiri ito sa kanya o kaya naman ay umiiwas. Besides, nangako ito sa kanya na tutulungan siyang maipakulong ang demonyong si Henry Scott, gayon din para makasama niya ang kanyang pamilya. Hindi kasi siya mapapakali ngayon, lalo pat alam niyang galit na galit si Henry, at natatakot siyang pagbuntunan nito ng galit ang kanyang pamilya. Matapos ang ilang sandaling pagninilay-nilay, isang katok mula sa labas ng pinto ang narinig ni Abay. Kunot noong bumaling ang tingin niya roon ay dahil sa pag-aakalang si Kairi iyon, muli siyang bumalik sa pagkakahiga at pumikit. Maya-maya inarinig ni Abay na lumangit-ngit ang pinto ng kanyang kwarto, senyales na bumukas iyon. Isang yabag ng kung sino man ang naramdaman niyang papalapit sa kanya. Mariing ipinikit ni Abay ang mga mata at sinikap na huwag gumawa ng anumang ingay para hindi mahalata ng taong iyon na gising siya. Hiza, gising Nazi. Isang boses ng matandang babae ang nagsalita mula sa tabi ni Abay, ay kahit hindi niya nakikita kung sino iyon ay alam niyang si Manang maglinis ng sarili. Tomorrow, he plans to talk to her and accompany her to the police station to formally file case against Henry Scott. Pero bago ang lahat, kailangan muna niyang tulungan ang pamilya ni Abay na nasa probinsya dahil ayon dito, maging ang mga ito ay pinagbabantaan ni Henry Scott na papatayin sa oras na sumuway ito. He was sure that now that the woman had disobeyed, Henry Scott was seething with anger and would definitely not let Abay go unpunished for what she had done. Tuluyan na ngang lumabas si Kairi sa kwarto ng dalaga at iniwan ito. Ngayong gabi, aasikasuhin niyang matulungan ang pamilya nito para makaluwas ng Maynila at makasama ito ng babae. Napakalaki ng mansyon at mayroon pa silang villa sa Tagaytay at Batangas. Maaaring doon muna pansamantalang manirahan ang mga ito habang nililitis ang kaso ni Henry Scott. Samantala, walang kaalam-alam si Kairi na simula ng kargahin niya si Abay pababa ng kotse ay gising na gising ang dalaga. Nagpapanggap lang itong tulog at sinamantala ang magandang pagkakataon na makarga sa matipunong bisig ni Kairi. Phew! Ang hirap palang magpanggap na natutulog, bulalas ni Abay saka bumalikwas ng bangon at pawis na pawis. Pero di bale, na-experience mo naman ang langit, Abigail del Rosario. Patuloy niyang kausap sa sarili na parang nasisiraan na. Super gwapo na, ang bango-bango pa. Patuloy pa rin sa pagsasalita isa si Abay na parabang may kausap. Nakapagkit sa kanyang labi ang matamis ng ngiti habang purisima ito. Nagdilat ng mga mata si Abay at nagpanggap na bagong gising. Bumaling siya sa matandang mayor, Doma na may dalang first aid kit at planggana na may warm water at lamang face towel. Ne purisima, kayo pala. Bati ni Abay sa matanda sa kakiming ngumiti, kumusta ang pakiramdam mo, Hija? Nag-aalala namang tanong ng matanda saka pinagmasdan ang magulong itsura ng dalaga. Inutusan ako ni Kairi na tulungan kang magbihis at gamutin ang mga sugat mo, Hija. Hindi maiwasang kilingin ni Abay sa nasinabi ng matandang kaharap. Sino ba namang hindi? Thoughtful nito at iniisip palagi ang kapakanan niya. Talaga po? Kaya ko naman pong mag-isa, ne purisima, nakangiting sagot naman ni Abay. Kahit na. Kabilin-bilinan ni Kairi, wag kitang hahayaan na kumilos mag-isa. Ngayon ko lang nakitang mag-alala ang batang iyon kaya sumunod ka na lang, Hija. Pilit na pinigilan ni Abay ang ngiti na kumakawala sa kanyang labi ng mga sandaling iyon. Renat. Si Manang Purisima na mismo ang nagsabi na nag-aalala ito sa kanya. Ang ganda mo talaga, Abigail, isip-isip ni Abay habang lihim na kinikilig. Ganon po ba, ne purisima? Sige po, tulungan na lang po ninyo ako. Thank you po. Walang anuman, ani Manang Purisima saka nag-umpisang ilabas ang mga gamit sa first aid kit na hawak. Andilay. Utoy. Nin. Kayo ba talaga iyan? Pakiramdam ni Abay ay nananaginip siya ng mga sandaling iyon habang nakatayo sa harapan ng kanyang pamilya.
Masarap pa naman ang tulog niya kanina pero nabulabog siya dahil sa malakas na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Zero tandang bawas zero o anak. Kami nga anak ti. Naluluhang saad naman ni Nana Leticia sa anak sa kalumapit ito at niyakap ng mahigpit. 8. Miss na miss ka na namin, anang kapatid niyang si Nen na tumakbo papalapit sa kanya saka mahigpit din siyang niyakap. 10 taong gulang na ito at kasaluyang nag-aaral ng grade 5. Ate, may problema ba? Bakit kami biglang sinundo ni Kuya Kairi sa bahay? Naguguluhang tanong naman ng pangalawa niyang kapatid na si Utoy. 14 years old na si Utos at nasa grade 8 na. Si Kuya Kairi ang sumundo sa inyo. Gulat na tanong ni Abay na sa kanyang Nana Leticia nakatingin. 0-0 anak. Nagulat kami. Madaling araw may kumakatok sa bahay. Natakot kami mga kapatid mo dahil akala namin masamang tao. Pero nagpakilala siya sa amin at sinabing ipinasusundo mo kami, pagsasalaysay ni Leticia sa anak. Nabigla si Abay sa mga natuklasan. Kagabi lang siya humingi ng tulong sa binata pero hindi niya inakala na kahit pagod ito at napakalayo ng kanilang probinsya, ay talagang hindi na nito ipinagpabukas ang pagsundo sa kanyang pamilya. Ate Abay, boyfriend mo ba si Kuya Kairi? Inosenteng tanong ni Nen sa kanyan ate. Ang gwapo-gwapo niya, Ate Abay. Ang yaman pa. Tuwang-tuwa si Nen habang sinasabi iyon, gayon din ang kanyang Nana Leticia at kapatid na si Utoy Lai may nanunuksong ngiti sa mga labi. Nakaramdam tuloy siya ng iinit ng kanyang pisngi at punong tenga dahil sa matinding hiya. Magsitigil kayo, saway ni Abay sa mga ito na nandidilat ang mga mata. Kuya siya nilalain, yung best friend ko. Di ba kilala niyo siya? Talaga ba, Hija? Abay napakagagandang lahi pala ng pamilya niyang kaibigan mo. Maski ang kanyang tatay ay mukhang artista, ani Leticia na bakas ang pagkamangha sa mukha. 0 o nga, Ate Abay. Sobrang yaman pa ni Kuya Kairi pero ang bait niya. Sabi niya sa amin ni Nen, Kuya na lang daw ang itawag namin sa kanya, segunda naman ni Utoy. Wag nga kayong mag-isip diyan ng kung ano. Sadyang mabait lang talaga si Kuya Kairi kaya wag niyong bigyan ng nalisya yun, okay? Pero teka nga anak, ano ba talaga ang dahilan kung bakit bigla mo kaming ipinasundo? May problema ba? Yusya pa ni Nana Leticia. Malakas ang kutob niyang may nangyari sa kanyang anak, kaya bigla silang lumuwas ng Maynila, kalhit wala naman sa plano. Bumuntong hininga si Abay. Alam niyang magtatanong ang kanyang Nana Leticia tungkol doon, kaya naman handa na siyang sabihin sa kanyang nanay ang lihim niyang tinatago. Mamaya na po natin pag-usapan, Nay. Sa ngayon kailangan ko munang kausapin si Kuya Kairi. Marahan namang tumango-tango si Nana Leticia. Sige anak, kung iyan ang gusto mo. Salamat po, Nay. Matapos mag-usap ay nagpaalam si Abay sa mga ito. Sinabihan niya itong doon muna magstay sa kwarto ang mga ito habang hinihintay siyang bumalik. Gusto niyang magpasalamat kay Kairi sa lahat ng itinulong nito sa kanya. Sobrang thankful siya kay Kairi dahil sinagik siya nito kagabi, kundi baka pinatay na siya ng hayop na si Henry. Isa pa, mas magaan na ang kanyang loob ng mga sandaling iyon dahil sa wakas ay nasabi na niya ang lihim niya kay Kairi. Makakatingin na siya ng diretsyo sa lalaki dahil wala na siyang mabigat na dinadala sa kanyang sarili. Samantala, dahil alas 5 pa lang iyon ng umaga, kaya marahil ay tulog pa ang ibang tao sa mansyon. Maingat at tahimik na binaybay ni Abay ang hallway papunta sa kwarto ng lalaki. Pagdating doon, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto kwarto nito, pero dahil madilim sa loob kaya wala siyang ibang makita. Nagpasya si Abay na kumatok na lang pero nabitin ang kanyang kamay sa ere nang makarinig ng isang boses mula sa madilim na kwarto. At kahit hindi niya nakikita, alam niyang si Kairi iyon na sa palagay niya ay may kausap sa cellphone. Ayaw man niyang makialam sa privacy nito, pero parang may kung ano ang nag-udyok kay Abay na makinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Calm down, Naomi. Don't understand you, ani Kairi sa kung sino mang kausap I want you to come here now, please. I need you, di. Pagmamakaawa pa ng tinig ng babae sa kabilang linya. Sandaling nanahimik si Kairi sa narinig na parabang nag-iisip, pero makalipas ang ilang segundo ay sumagot din ito. Okay. I'm on the way, sagot ni Kairi na parabang malapit lang ang Japan.
Hindi malaman ni Abay ang nararamdaman ng mga sandaling iyon matapos marinig ang pag-uusap ng mga ito. Mabigat at kumikirot ang kanyang dibdib na para bang katulad noong iniwan siya ni Jake. Nagsiselos ba ko? Pero wala naman akong karapatan. Sino si Naomi? Ito ba ang ex-girlfriend niya na iniwan siya at nagpakasal sa iba? Pero bakit pupuntahan niya? Di na may asawa na ang bruhang yon? Kung makapagsalita ito, parang kabilang kanto lang ang Japan. Ang dami-daming tanong ni Abay sa kanyang sarili pero hindi naman siya boba. Malinaw pa sa mineral water na wala siyang karapatan na magtanong. Sino ba siya? Sampid lang siya at ang kanyang pamilya sa bahay na iyon. Dahil malalim ang iniisip, hindi na malaya ni Abay na nakatayo na pala sa harapan niya ang lalaki na nagpapagulo sa kanyang isipan. Kunot noo itong nakatingin sa kanya at nagtataka kung bakit siya nakatayo sa labas ng kwarto nito. Hey, are you okay? Tanong nito. Ilway, are you here? Doon lang tila nagbalik sa ulirat si Abay nang marinig ang baritonong boses ng lalaki. Para bang tinakasan ng kulay ang kanyang mukha habang nakatingin sa gwapong mukha nito. Ha? I said, Calway, are you here? Nakagat ni Abay ang pang-ibabang labi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa lalaki. Parang nakalimutan niya ang pakay niya kung bakit siya nandoon ng mga sandaling iyon. Ano kasi? Sasabihin ko lang sana na I'm sorry, nagmamadali ako eh. Let's talk next time, ani Kairi saka basta na lang nilampasan si Abay at nagmamadaling umalis. Wala sa sariling sinundan naman ang tingin ni Abay ang papalayong lalaki. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata at ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Gusto lang sana niyang magpasalamat kay Kairi dahil sa pagtulong nito sa kanya at pagtupad ng pangako nitong tutulungan nito ang kanyang pamilya. Next time na lang siguro, wika ni Abay sa kanyang sarili sa kalaylay ang balikat na tumalikod na. Sakay ng private jet ay mabilis pa sa 4:00 na narating ni Kairi ang Nagasaki, Japan kung saan sila nag-usap ni Naomi na magkikita. Pagdating niya sa restaurant na kanilang meeting place, kaagad niyang nabistahan si Naomi na tahimik na nakaupo sa isang table at bakas ang lungkot sa mga mata. Mabilis at malalaki ang hakbang ni Kairi na pumasok sa restaurant at nilapitan ang dating nobya. Nang makita siya nito ay otomatikong nagliwanag ang mga mata nito na para bang nakakita ng tagapagligtas sa katauhan ni Kairi. Kabaliktaran naman ni Naomi, sa halip na matuwa ay matinding galit ang naramdaman ni Kairi nang makita ang itsura ng ex-girlfriend. Namamaga ang labi nito, may black-eyed sa kaliwang mata at may pasa sa mga braso. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang pinagbuhatan ito ng kamay ng kung sino. Who did this to you? Galit pero puno ng pag-aalalang tanong ni Kairi sa babae nang makaupo sa harapan nito. He couldn't help but caress her bruised face. He felt sorry for his ex-girlfriend because he had never laid a hand on her even once. Nang marinig iyon ay bigla na lang humagulhol si Naomi. Sobra siyang nagsisisi dahil pumayag siya sa arranged marriage kay Akiko. She left Carrie for that man she didn't love and only married because of her parents. Now, they haven't even been together for 2 months and he's physically abusing her. Akiko ga watashi ni kore o shimashita, Akiko did this to me, umiiyak na sagot ni Naomi. Carrie was stunned by what he heard. He didn't expect that her husband was the one who physically abused her. Kilala niya si Akiko. Mabait itong tao bagaman may ugali ito na hindi niya gusto ay alam niyang hindi nito nagagawang saktan si Naomi dahil matagal na nitong gusto ang babae. Oh what? But tanong ni Kairi na hindi pa rin makapaniwala. Inabutan niya ng tubig ang babae na mabilis naman itong inabot at inisang lago. Nagpunas muna ng mga luha si Naomi bago humarap sa lalaki at malamlam ang mga mata na nagsalita. Always mention you whenever we talk, which makes him jealous of you, pag-amin ni Naomi. When Carrie heard that, he didn't know how to respond. Should he be happy about what he heard? Or should he be angry? But either way, Akiko still had no right to hurt the woman. But he still has no right to hurt you. And besides, he has no reason to be jealous of me because you're married, sad ni Kairi sa dating nobya. Kitang-kita ni Kairi na dumaan ang lungkot sa mga mata ng babae dahil sa sinabi niya. Pero iyon naman talaga totoo, kasal na ang dalawa at wala na siyang kinalaman pa sa mga ito. Kaya bakit pa magsiselo si Akiko sa kanya? You're right.
Our relationship is over because I got married to someone else. I'm sorry, T. Humihinging paumanhin ni Naomi. She intentionally wanted to show Carrie that she regretted the decision she had made and hoped that he would tell him that he would take her back from Akiko. But Pavis did she not see any emotion in his eyes at that moment except pity. Ayaw niyang kawaan ni Kairi. Ang gusto niya, sabihin nitong mahal pa siya nito at babawiin siya sa kamay ni Akiko. What do you mean? Kunot noong tanong naman ni Kairi sa babae. Iba kasi ang dating para sa kanya nang sinabi nito. Umiling-iling naman si Naomi sa lalaki. Nothing. I just realized something. Ibigla namang nabuhay ang curiosity ni Kairi dahil sa narinig mula sa dating nobya. Like what? Hindi na nag-isip pa si Naomi. Pansamantala niyang nakalimutan na kasal na siya at ang taong kaharap niya ngayon ay ang dati niyang boyfriend na nasaktan niya ng sobra. Kumilos ang kamay ni Naomi at pasimple niyang ginagap ang kamay ng lalaki. Nagulat naman si Kairi sa ginawa nito pero hindi siya binawi ang kamay at hinayaan lang ito dahil parang na-miss niya iyon. I regret marrying Akiko. So please, help me, Kairi. Keep me away from him. Maagang nagising si Abay, hindi para naghanda sa pagpasok sa trabaho kundi dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Hindi maalis-alis sa kanyang isipan si Kairi at ang babaeng tinawag nitong Naomi nakausap nito sa cellphone. Pasimple niyang tinanong si Nanay Purisima kung dumating na ba si Kairi, pero ang sabi ng matanda ay hindi pa raw simula noong umalis ito kagabi. Ibig sabihin lang, nasa Japan pa rin ito kasana ang babaeng kausap nito kagabi at marahil ay magkasama pa ang mga ito. Nang umagang iyon, balisa si Abby at hindi mapakali. Nasasaktan siya ng sobra dahil alam niyang may kasamang ibang babae si Kairi, kahit pa wala naman siyang karapatan para maramdaman iyon. Pero kahit ganoon, pinilit pa rin ni Abay nang umiti kahit pa para siyang wasak na wasak ng mga sandaling iyon. Nak, ayos ka lang ba? May problema ba? Usisa ng kanyang nanay Leticia nang mapansin siyang tulala habang nagsasandok ng kanin para sa kanilang almusal. Nagpresenta ang pamilya niya na sila na ang maghanda ng almusal para sa buong pamilya, kapalit ng pagtanggap ng mga ito sa kanila sa mansyon. Pumayag naman si Nanay Purisima kaya hayon at abala si Abby at ang nanay niya sa paghahanda ng agahan. Oh, I'm very okay, mother dear. Nag-iisip lang po ako kung saang apartment tayo pwedeng mangupahan, ani Abay na may katotohanan naman. Balak kasi niyang pagkatapos ng breakfast, ay magpapaalam siya kay Uncle Kenji at Lalain para maghanap ng apartment para sa kanilang pamilya. Kahit gaano pa kasi kabait ang pamilyang ng kanyang best friend, parang magiging abusado siya kung pati ang pamilya niya ay doon na rin titira. Kaya ang plano niya ay maghanap ng apartment o room for rent para sa kanila at doon siya titira kasama ng mga ito. Talaga ba anak? Kung sa bagay, napakarami natin dito. Nakakahiya kung dito pa tayo magpapaampon sa pamilya ng nobyo mo, saad naman ni Nanay Leticia habang naglalagay ng mga ulam sa mga plato. Mula sa paglalagay ng fried rice sa malaking bandehado ay napalingon si Abay sa kanyang nanay. Nay naman! Di ko nga po boyfriend si Kuya Kairi. Kuya po siya ng best friend ko, pagtatama ni Abay sa sinabi nito. Okay, sige. Hindi na kung hindi, anang Leticia na may mapanuksong ngiti sa mga labi. Mumuso si Abay sa sinabi ng matanda saka nakasimangot na tumingin sa ina. Ewan ko sa'yo, Nay. Nakakahiya kung marinig ka ni Kuya Kairi. Sabihin pa noon, may gusto ako sa kanya. Oh, bakit? Napakagwapong lalaki ni Kairi. Bukod doon, napakabait pa. Saan ka makakakita ng lalaking tulad nito? Pagsulsul pa ni Leticia, at saka nakangising nakatingin sa likuran ng anak na parabang may tinitingnan. Hindi na tiningnan pa ni Abay ang kanyang nanay at ipinagpatuloy na lang niya ang ginagawa. Nga, Nay. Gwapo na kung gwapo, pero magugustuhan ba ako noon kung mahal pa niya yung ex-girlfriend niya na nagpakasal naman sa iba? Tingnan mo nga, Nay, isang tawag lang ng babaeng iyon, nagkakandara pa na si Kuya Kairi. Natutok ni Leticia ang sariling bibig ng mga sandaling iyon. Kasalanan niya dahil hindi niya naabisuhan ang anak at hinayaan lang itong magsalita ng ganoon. What did you say? Isang pamilyar na baritonong boses na may himig galit ang narinig ni Abay, kaya naman wala sa sariling angat siya ng tingin at lumingon sa kanyang likuran.
At ganoon na lang ang pagkabigla niya nang makita ang galit na ekspresyon sa gwapong mukha ni Kairi ng mga oras na iyon. I said, "What did you say, Abigail?" I said, "What did you say?" Natutok ni Abay ang kanyang bibig habang nanlalaki ang mga bilugang mata nang lumingon siya sa likuran at makita ang madilim na anyo ni Kairi. Hindi na niya kailangan pang itanong kung ano ang tinutukoy nito dahil mukhang narinig nito ang sinabi niya kay Nanay Purisima. Hi! Dumating ka na pala, kay Kuya Kairi, bati ni Abay sa lalaki na sinamahan ng pilit ng ngiti. Pasimple niyang kinurot ang sariling palad dahil sa kagagahang nagawa. Bakit ba kasi hindi niya kayang pigilan ang pagbuka ng matabil niyang bibig? Yan tuloy ay napahamak na naman siya nang wala sa oras. Yes, and unfortunately, narinig ko ang mga sinabi mo, tugon ni Kairi na may himig pagkainis sa tono habang nakatingin kay Abay ng mataman. Eves, do you tend to say things you know nothing about? Napayuko si Abay dahil sa kahihiyan ng sandaling iyon. He's right. Alam niyang mali ang magkalat ng kwento na wala naman siyang alam. Ang tanga-tanga talaga niya. Naisip na lang niya ang mga narinig niya kagabi. She felt guilty because he had helped her family, but this was how she would repay his kindness. Sorry, di na maulit, hiyang-hiya na paghingi ng sorry ni Abay sa lalaki habang nakayuko sa kanyang paanan. Hindi na sumagot pa si Kairi sa dalaga, at sa halip ay isang buntong, hininga na lang ang pinakawalan niya saka tumalikod na at umalis. Pagod siya at may jetlag pa kaya wala siyang gana na makipagtalo pa sa babae. Besides, alam naman niyang hindi nito sinasadya ang mga sinabi nito patungkol sa kanya at kay Naomi. In fact, hindi naman talaga sa bagay na iyon siya nainis, kundi sa sinabi nitong hindi niya ito magugustuhan. Nang marinig niya iyon ay parang gusto niya itong halikan bigla nang sa gayon ay tumigil na ito sa pagsasalita ng kung ano-ano patungkol sa sarili. I guess, hindi siya marunong tumingin sa salamin, ani Kairi sa isipan saka nakapamulsang naglakad palayo. Balak niyang mag-shower muna at pagkatapos ay sa kanya kakamustahin ang pamilya ni Abay. Hindi niya pa kasi ito nakakausap ng maayos dahil basta na lang niya nitong dinala kagabi paluwas ng Manila. Akala niya pa nga ay hindi sasama ang mga ito pero noong sinabi niyang kaibigan niya si Abay ay doon lang naniwala ang mga ito. Napagkamalan din ng mga ito na girlfriend niya ang dalaga, bagay na hindi na niya itinama pa. Saka na lang niya sasabihin sa mga ito ang totoo kapag nakausap niya mamaya. For now, he's going to rest for a while because he feels tired from not sleeping all night. Si Abay naman ay saka palang angat ng tingin nang marinig na wala na ang lalaki sa kanyang harapan. Maging si Nanay Purisima na nakasaksi sa mga nangyari ay nabigla din kilala niya si Kairi na mahinahon at maunawain, pero hindi niya malaman kung bakit bigla nitong nagkaganoon. Okay lang yan, Hija. Hayaan mo't kakausapin ko ang batang yun. Sa ngayon, intindihin mo na lang siya. Mukhang pagod na pagod ang batang yun at nanlalalim ang mga mata, ani Nanay Purisima sa dalaga na noon ay namumula ang mukha dahil sa pagkapahiva. Marahan namang umiling-iling si Abay sa matanda. Hayaan niyo na po, Nay Purisima. Kasalanan ko naman po. Sige po, puntahan ko lang sandali si nanay, paalam niya sa kalailay ang balikat na tumalikod na. Wala siyang mukha maihaharap pa kay Kairi pagkatapos ng kagagahang nagawa niya. Hindi bale, gagawa na lang siya ng paraan humingi ng sorry sa lalaki kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Sa ngayon, pupuntahan muna niya ang nanay niya dahil balak niyang magpasama rito na maghanap ng rerentahang apartment o kahit na maliit na kwarto lang para sa kanilang nag-iina. Makapal ang mukha niya pero inilalagay naman niya sa lugar. Nahihiya na rin kasi siyang makapisan pa lalo pat kasama na niya ang buo niyang pamilya sa mansyon. Ayaw niyang samantalahin ang kabaitan nila Lain at hindi family nito kaya naman siya na ang kusang maghahanap ng paraan para bumukod. Iyon nga lang, ngayong decide siyang mag-quit na sa bangko na pinapasukan niya ay dakilang jobless na siya. Ang tanging pagkukuhanan lang niya ng pangtusto sa kanyang pamilya at bayarin sa renta at galing sa savings niya na ilang taon niyang pinag-ipunan. Ngat may kalakihan din iyon pero alam niyang eventually ay maubos din iyon, lalo pat wala siyang source of income. Pero bahala na. Gagawa na lang niya ng paraan ang lahat. Ang importante, nakatakas na silang mag-iina sa kamay ni Henry Scott. Isa pa, naniniwala siya kay Kairi na maipapakulong nito ang hayop na iyon.
Kahit mahirap, sisikapin niyang mabuhay ng masaya at malaya-malayo sa naging malaimpyerno niyang buhay sa kamay ni Henry Scott. Nananalig si Abay sa Panginoon na malalampasan din niya ang pagsubok na iyon sa buhay niya. Hindi man ngayon, pero natitiyak niyang malapit na. Hello po, Nana Leticia. Kumusta naman po kayo? Nakatuog ba kayo ng maayos? Nakangiting tanong ni Kairi sa matanda nang maabutan niya itong nagliligpit ng mga gamit sa guest room kung saan pansamantalang nanuluyan ang mga ito. Kaagad na ihininto ni Leticia ang paglalagay ng mga gamit sa malaki niyang maleta nang marinig na nagsalita ang binata. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito dahil marahil ay okupado ang isip niya ng pag-iimpake. Ikaw pala, Hijo. Dumating ka na pala, nahihiyang tura ni Leticia bagaman nakangiti naman. Maayos naman kami. Heto nga't iimpake ako ng mga dadalhin namin sa pag-alis, dagdag pa niya. Natigilan si Kairi sa narinig. Ken Imian, pwede ko bang malaman kung saan kayo pupunta, Nana Leticia, usisa ni Kairi. Wala kasi siyang naalala na nagsabi si Abay sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Hindi pa ba nasabi sa iyo ng anak ko, Hijo? Maghahanap kami ngayon ng apartment na pwede naming rentahan at doon kami magsasamna-samang mag-ina. Nahihiya na kasi kami na makapisan pa sa inyo, lalo pat isang buong pamilya kaming pakainin, anang Leticia na baka sa tinig ang hiya. Hindi inaasahan ni Kairi ang narinig mula sa ginang. Alam niyang mahihirapan si Abay na suportahan ang pamilya nito, lalo pat resign na to sa trabaho para hindi masundan ni Henry Scott. Hindi ko naman po kayo pinaaalis, Nana Leticia. Saka napakalaki po ng mansyon na ito at ilan lang kaming nakatira. Bakit hindi na lang kayo dumito? Tumango-tango si Leticia sa kamasuyong umiti sa mabait na binata. Alam mo kasi Hijo, sumama kami sayo dahil akala ko ay nobyo ka ng anak ko. Pero nung nalaman kong wala pala kayong relasyon, ay nakaramdam ako ng hiya para sa iyo at sa pamilya mo. Hindi mo naman kami obligasyon na kukupin kaya nagdesisyon kami ng anak ko na bumukod na lang. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa pamilya mo dahil tinanggap ninyo kami, pero kalabisan na kung dito pa kami makikipisan, si Abigail po ba ang nagsabi na wala kaming relasyon, putol ni Kairi sa sinasabi ng ginang. Ha? Hijo, siya nga. Ang sabi niya ay nakatatandang kapatid ng kaibigan niya na sila Lain. Bakit Hijo? Naguguluhan namang tanong ni Leticia. Nahihiya po siguro si Abay na umamin sa inyo, pero bilang boyfriend po ng anak ninyo ay hindi ko kayo papayagan na umalis. Pasensya na po, anang Kairi na ikinagulat naman ng kaharap. Ano Hijo, nobyo ka ng anak ko? Tama po ang narinig nyo, ani Kairi. Iyon lang kasi ang naisip niyang paraan para pigilan na umalis ang mag-iina. Nakatanggap kasi siya ng balita mula sa detective na inupahan niya na pinahahanap ni Henry Scott ang pamilya ng dalaga sa mga tauhan nito. Kaya kung aalis ang mga ito ay may posibilidad na mapahamak ang mga ito. Samantala, si Abay naman na papasok pa lang sana sa pinto ay natigilan at natulala nang marinig ang sinabi ni Kairi sa kanyang nanay. Ano raw? Boyfriend niya ito. Nananaginip ba siya ng gising? Anak, nariyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi ka pumasok? Parang natuklao ng ahas si Abay ng mga sandaling iyon nang marinig ang tinig ng kanyang Nana Leticia. Tatalilis na sana siya para tumakas dahil parang naglo-loading pa ang kanyang utak matapos marinig ang mga sinabi ni Kairi. Kay kararating ko lang po, Nay. Tatanungin ko lang po sana kayo kung tapos na kayong mag-impake. Nautal namang sagot ni Abay na malikot ang paningin habang magkahugpong ang namamawis na mga kamay. Hindi niya kayang tingnan sa mga mata si Kairi ng mga sandaling iyon dahil hiyang-hiya siya at feeling niya ay daig pa niya ang nagtapal ng makapal na blush on dahil sa sobrang pula ng mukha. Pinagmasdan naman ni Leticia ang kanyang anak na may nakakalokong ngiti. Ang totoo, kanina pa niya napansin na nakatayo sa labas ng pinto ang kanyang anak. Nagkunwari lang siyang hindi ito nakikita nang sa gayon ay marinig nito ang sasabihin ng binata. Kilig to the max tuloy si Leticia, lalo pangat kitang-kita niya sa mukha ng anak niya na pulang-pula ito na para bang kamatis. Marahil ay hindi nito inaasahan pag-amin ng nobyo nito sa kanya, kaya parang sinilihan ito sa sobrang pagkapula ng mukha. Matatapos na, anak. Kaya lang kinausap ako nitong nobyo mo kinausap ako. Can I talk to you? Tanong ni Kairi sa dalaga na noon ay hindi makatingin sa kanya.
Kahit hindi tanungin, alam niyang narinig nito ang mga sinabi niya kay Nanay Leticia at siguro ay gulong-gulo na ito. That's why he decided to talk to her right away and explain why. She said that so that she wouldn't have false hope. Sa narinig ay hindi mapigilang mapangiti ni Leticia. Sige na, anak. Mag-usap na kayo. Hihintayin ko ang magiging desisyon mo, pagtataboy pa niya sa anak. Wala namang nagawa si Abay kundi sumunod sa sinabi ng kanyang nanay. Kahit hiyang-hiya ay nag-angat siya ng paningin at sumulyap sa binata na noon ay matamang nakatitig sa kanya. Sige po, Nay, napipilitang saad ni Abay sa kanauna nang lumabas sa kwarto na nakayuko. Tahimik namang sumunod si Kairi sa babae nang magtungo ito veranda ng second floor ng mansyon. Malaki ang veranda na iyon na may maliit table and chair, kaya naman nag-decide si Abay na maupo doon habang si Kairi naman ay nanatiling nakatayo at nakaharap sa babae. I know you heard what I said to your mother about our relationship, panimula ni Kairi habang nakatingin sa nakayukong babae. I'm sorry if I had to lie. But this was the only reason I could think of to stop you from leaving. Sa narinig na dahilan ng lalaki ay wala sa sariling nag-angat ng tingin sa Abay, dahilan para magtama ang kanilang mga paningin. Gulong-gulo na siya sa mga sinasabi nito. Malakas din ang kabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling iyon dahil iba ang dating sa kanya ng mga sinasabi nito. Para ba itong nagko-confess sa kanya? Ayaw naman niyang mag-assume dahil alam niyang masasaktan lang siya. Pero bakit? Lakas loob na tanong ni Abay na namumungay ang mga mata. Inalis ni Kairi ang tingin sa dalaga dahil may kung ano siyang nababasa sa namumungay nitong mga mata na hindi naman niya mapangalanan. According to the detective hired to monitor Henry Scott's movements, he ordered his men to find you and your family. Kaya delikado kung aalis kayo ngayon dahil pwede makita kayo at mapahama. Ang kaninang agam-agam tungkol sa inaalala niyang confession ng lalaki ay biglang naglaho na parang bula sa isipan ni Abay nang marinig ang pangalan ni Henry Scott. Ang kaninang kaba na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay biglang naglaho at napalitan ng takot. Anong gagawin ko? Natatakot ako para sa nanay ko at mga kapatid. Ang babata pa nila, namamaos na wika ni Abay sa kaisa, isang tumulo ang kanyang mga luha. Parang may humaplos sa puso ni Kairi nang makita niyang umiiyak ang dalaga ng mga sandaling iyon. Kaya naman hindi niya napigilan ang sarili sa marahan itong haplusin sa likod. Don't worry, I won't let you get hurt. Promised you, didn't I? I will protect you and your family and put that bastard in jail. Isa pa, nakahanda na ang arrest warrant para kay Henry Scott at anumang oras ay pwede na siyang arestuhin. Sa sinabi ng binata ay bumulalas ng iyak ni Abay, saka walang ano'y tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Dahil nagulat, hindi naman nakahuma si Kairi, at sa halip ay hinayaan lang niya ang dalaga na yakapin siya, ay umiyak sa kanyang mga balikat. Thank you so much, Kuya Kairi. Salamat talaga, umiiyak pang saad ni Abay habang panay ang pagsinghot, dahil pati ang ilong niya ay sinabayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Bahagya namang napangiwi si Kairi nang marinig sa babae ang pagtawag sa kanya nito ng Kuya. Well, alam niyang mas matanda talaga siya rito at hindi nalalayo ang edad nito sa kanyang kapatid. Pero bakit pag tinatawag siya nitong kuya ay nairita siya na hindi niya maintindihan? Kuya. Nay. Hindi naman sila magkapatid para tawagin siya nitong kuya. Mas prefer niya kung tatawagin siya nito sa kanyang first name. Samantala, walang kaalam-alam ang dalawa na mula sa kung saan ay may mga matang nakamasid sa kanila. Nay, bakit umiiyak si Ate Abay? Nag-propose na ba si Kuya Kairi sa kanya? Clueless na tanong ni Utoy habang nakatanaw sila ng kanyang nanay sa bintana kung saan kitang-kita ang dalawang individual. Abot tenga naman ang ngiti ni Leticia ng mga sandaling iyon. Sino ba naman ang aayaw na maging manugang ang lalaking katulad nito? Dahil bukod sa napakagwapo nito ay mabuti rin ang kalooban nito. Tungkol naman sa pagiging nakaaangat nito sa buhay, bonus na lang siguro iyon. Hindi niya pinalaki ang kanyang mga anak bilang gahaman sa salapi at maging mapagsamantala sa yaman ng iba. Pinalaki niya ang kanyang mga anak na makontento sa kung anong meron sa kanilang harapan at magsumikap na abutin ang mga pangarap kahit pakapos sila sa buhay. Wala siyang masasabi pa sa kanyang panganay na anak dahil ito ang naging padre de pamilya simula nang pumanaw ang ama nito.
Naging responsable nitong ate sa mga nakababatang kapatid at naging matatag na haligi para sa kanilang tahanan na muntik ng gumuho dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Pero mayroon pa ring agam-agam sa puso ni Leticia na mayroong hindi sinasabi sa kanya ang anak. Nanay siya kaya alam niya kung may dinaramdam ito. Ayaw lang niyang pangunahan ang kanyang anak at gusto niya ay kusang loob itong magsasabi sa kanya ng saloobin. Huwag kang masyadong matabil diyan, Utoy. Siguro ay masaya lang ang ate mo kaya napaiyak siya. You said the way about what you heard earlier. Please don't misinterpret what is said to your mom. Wala lang kasi talaga akong maisip na dahilan para pigilan ang nanay mo sa pag-alis, anang kairi ng kumalma na ang dalaga ay kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Pero okay lang, naiintindihan ko naman, nakangiting saad ni Abay. Wala siyang sama ng loob sa binata, lalo pat hindi ang inaasahan niya ang narinig mula rito. May sasabihin ako, Kuya Kairid. What is it? I have crush on you. But don't worry, it's just crush. Well, who doesn't? Bukod sa sobrang gwapo mo, may mabuti ka pang puso. I have crush on you. But don't worry, it's just crush. Well, who doesn't? Bukod sa sobrang gwapo mo, may mabuti ka pang puso. Since childhood, sanay na si Kairi na makarinig ng mga confession sa iba't ibang mga babae. Hanggang sa nag-high school siya at nag-college ay lagi siyang nakakatanggap ng confession mula sa kanyang mga classmates at schoolmate. Pero sa lahat ng iyon ay wala siyang nagustuhan maliban kay Naomi. Si Naomi na tinaguri ang campus beauty sa Tohoku University, ang top isa university sa Japan kung saan siya nag-aral ng law. Schoolmate niya ang babae na nag-aaral naman ng kursong medicine. Nag-confess ito sa kanya at ng araw ding iyon ay naging sila. Dahil ang totoo, matagal na niyang gusto si Naomi pero hindi lang niya maamin sa babae dahil torpe pa siya noong time na iyon. Ngayong nakatanggap muli ng confession si Kairi mula sa isang babae ay nanibago siya. Hindi niya malaman kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kaba habang nakatingin dito. Para siyang bumalik sa pagiging teenager na nakatanggap ng confession mula sa isang babae. But don't worry. Crush lang naman, Kuya Kairi. Huwag kang mag-alala. Alam kong eventually ay lilipas din to. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo ang feelings ko para gumana ang dibdib ko, muling saad ni Abbay nang makitang natigilan ang lalaki sa pag-amin niya. Sa palagay pa nga niya ay hindi ito natuwa sa narinig dahil kita niya ang paglukot ng mukha nito. Lihim tuloy siyang nasaktan dahil ang totoo ay hindi isang simpleng crush lang ang feelings niya para kay Kairi. The truth is, she's already falling in love with the handsome man. Hindi niya alam kung kailan at paano nag-umpisa. Basta isang araw ay nagising na lang siyang hindi na si Jake ang nasa isip niya, kundi si Kairi. Excited siyang makita ito lagi at gumagana ang kanyang dibdib sa tuwing umingiti ito sa kanya. Hindi naman siya naghahangad na mahalin din siya ng lalaki dahil alam niyang mas malabo pang mangyari iyon kaysa sa sabaw ng pusit. She was happy that she had at least admitted how she felt so that, if the day came when they had to leave that mansion, she would have no regrets. I appreciate you sharing your feelings with me. It was brave of you to do that, and really value your honesty. However, I don't feel the same way about you, and I'm sorry to say that I don't have romantic feelings for you, diretsang sagot ni Kairi sa babae. He needs to be honest and doesn't want to give Abay false hope. Right now, the breakup between him and Naomi is still fresh in his heart. It still hurts for him to see her married with someone else. Si Naomi ang first girlfriend niya na akala niya ay makakatuluyan niya sa huli pero nauwi lang ang lahat sa wala. Pero hindi naman niya isinara ang kanyang puso para sa panibagong relasyon, hindi nga lang siya sigurado kung kailan iyon mangyayari. Speaking of Naomi, matapos nilang magkita ay nagdesisyon siyang iwi ito sa bahay ng mga magulang nito. Ayaw niya ng gulo at hindi siya ang tipo ng tao na maninira ng isang relasyon. Kaya sa halip na sundin ang gusto nitong mangyari ay ginawa niya ang tama. Masakit para sa kanya na nararanasan ng babaeng pinakamamahal niya ang bagay na iyon pero wala siyang ibang magagawa. Labas na siya sa kung anumang nangyayari sa mga ito at wala na siyang kaugnayan pa sa babae. Samantala, itinago ni Abay ang disappointment at sakit na nararamdaman niya. Ihaasahan na niya ang isasagot nito pero still, hindi niya akalain na ganoon pala kasakit ang ma-reject.
Zero okay lang, naiintindihan ko naman kaya di mo kailangang mag-sorry, saad ni Abbay na pinilit na ngumiti sa lalaki. Namayani ang pansamantalang katahimikan sa pagitan ng dalawa na para bang nakikiramdam lang ang mga ito sa isa't isa. Hanggang si Abbay na ang tuluyang bumasag ng katahimikan dahil feeling niya ay maiiyak siya ng mga sandaling iyon. Sibat na muna ako, Kuya Kairi. Kakausapin ko pa kasi si nanay at explain ko pa ang lahat. Maiwan na kita, baby, tuloy-tuloy na sabi ni Abbay saka mabilis na tumalikod at nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Hindi na niya hinayaan pang makasagot si Kairi dahil baka umatungal lang siya sa harap nito. Nang ilang metro na ang layo ni Abbay ay sa kanya pinakawalan ang mga luha na kanina pa nagbabadya. Parang ulan iyon na walang tigil sa pagbuhos. Pero kailangan niyang tanggapin na hindi lahat ng mahal natin ay mamahalin din tayo pabalik, lalo pat may ibang laman ang puso nito. Bago pa may makakita sa kanya sa nakakatawang itsura niya ng mga sandaling iyon, ay dali-daling pinunasan ni Abbay ang kanyang mga luha saka mabilis ang hakbang na tinungo ang kanilang kwarto. Nag-decide siyang sabihin na lahat sa kanyang nanay ang totoo, lalo na ang tungkol kay Henry Scott. She has the right to know everything so that she can understand their situation. Sa kabilang dako naman, nakarating na kay Henry Scott ang plano ng mga pulis na pag-aresto sa kanya. Mayroon siyang hepe ng pulisya na binabayaran upang makalusot sa lahat ng kasong kinakaharap niya. Ito ang nagsabi sa kanya na isang baguhang at bugado na nagngangalang Kairi Inoue ang nag-utos na hulihin siya dahil sa isang complainant. Nanginginig ang laman ni Henry sa galit ng mga sandaling iyon dahil alam niyang si Abigail ang complainant na iyon. Ang lakas ng loob nitong sampahan siya ng kaso gayong lahat ng pera na ibinibigay niya kapalit ng katawan nito ay tinatanggap ng babae. Pero gayunpaman, nagdesisyon si Henry Scott na tumakas ng Pilipinas ay mangibang bansa. Hindi dahil sa kasong isinampa sa kanya ng pipitsuging abogado na iyon, kundi dahil alam niyang maaaring maging ang drug cartel na pinatatakbo niya sa Pilipinas ay matuklasan ng mga DB sa oras na mag-imbestiga ang mga ito. Hindi siya maaaring makulong, lalong-lalo, hindi maaaring malaman ng pulisya ang tungkol sa kanyang drug cartel dahil bilyon ang mawawala sa kanya sa oras na mangyari iyon. Get the papers and passport ready, Jim Chua. Tonight I'm leaving the country and going to Russia, utos ni Henry Scott sa kanyang abogado. Okay, sir. I understand, mabilis namang sagot ng abogado. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog sa master's bedroom, isang lalaking nakaitim at nakamask ang palihim na pumasok sa kwarto ni Henry Scott. Maliksi ang kilos nito ng mga sandaling iyon at nag-iingat na huwag maramdaman ng natutulog na lalaki. Maya-maya pa'y isang panyo at maliit na bote ang inilabas nito ng mga oras na iyon ay naglagay ng ilang patak sa tela. Matapos nyon, at itinakip nito ang panyong iyon sa ilong ni Henry na walang kamalay-malay ng mga sandaling iyon. Hindi na nakapalag pa ang lalaki at tuluyan na nga itong nawalan ng malay. Hindi na nagsayang pa ng oras ang nakaitim na lalaki. Matapos mawalan ng ulirat si Henry ay naglabas ito ng posas at isinuot sa dalawang kamay nito saka walang kahirap-hirap nitong binuhat si Henry palabas ng kwarto. Nang mga sandaling iyon, wala na ring ulirat ang mga tauhan ng negosyante dahil lahat ng iyon ay pinatumba na nito. Mabilis na isinakay ng nakaitim na lalaki si Henry Scott sa isang puting EV na walang plaka saka mabilis na pinaharurot palayo sa mansyon nito. Lahat ng kapulisan sa Metro Manila Police District ay nagulat ng isang puting EV na walang plaka ang huminto sa harapan ng kanilang presinto at ilaglag sa kalsada ang isang lalaking nakaposas at parabang wala ng buhay. Dahil hindi inaasahan ang mga kapulisan ang eksenang iyon, ay hindi kaagad nila nasundan ang puting EV nang pinaharurot ng mga ito ang sasakyan paalis sa lugar. Sundan niyo ang puting EV na iyon at huwag hayaang makatakas. I'll call the police on standby in nearby areas to conduct checkpoint. Utos ng HEP ng pulisya. Copy, sir. Sakay ng mga service car ay mabilis na tumalilis ang mga pulis at sinundan ang puting EV. Ang iba namang natira ay kaagad sinaklolohan ang lalaki na kasalukuyang nakabulagta sa kalsada. Ang buong akala ng mga naroon ay patay na ang lalaki, pero nang lapitan nila nito ay nagulat sila nang makitang si Henry Scott iyon. Si Henry Scott ang taong ito, Chief. Nanlaki naman ang mga mata ng hepe nang makitang si Henry Scott nga ang lalaking ihinulog sa harapan ng kanilang presinto. Ang plano pa naman nila ay dakpin ito ng gabing iyon.
Bukod sa nakapusas na mga kamay, wala nang iba pang pasa o sugat ang makikita sa katawan ng lalaki. The chief thought that the man in the SUV that brought them to Henry Scott also had secret grudge against the businessman, so he decided to take the unconscious man to the precinct. Ipasok na yan sa loob para ma-interrogate. Utos ng hepe saka tumalikod na at nauna nang pumasok sa presinto. Yes, sir. Maya-maya pa'y pagkaupo ng hepe sa swivel chair ay tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niyang sinagot ang tawag ng isa sa kanyang mga tauhan. Chief, may problema. What is it? Tanong ng hepe sa galit na tinig. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Esu, 4 modelo na habang hinahabol nila ang Esu ay dumiretso ang sasakyan sa tulay at sumabog. Ano? Miss Ino, nakatanggap ako ng balita mula sa Metro Manila Police District na isang puting Esu ang nagdala kay Henry Scott sa presinto. Right now, he's in the interrogation room and being investigated. Pagbabalita kay Kairi ng inupahan niyang detective. Kasalukuyan siyang naroon sa study room sa mansyon, kasama ang detective at ang assistant ng kanyang daddy na best friend din niya, si Seiichi. Hindi nalalayo ang edad nito sa kanya at parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa, dahil ang daddy na niya ang nag-aruga sa lalaki simula nang naulila ito. Sino raw ang taong may gawa niyon? Nahuli ba? Usisa ni Kairi na ang tinutukoy ay ang taong sakay ng EV na nagdala kay Henry Scott sa presinto. Unfortunately, habang hinahabol ng mga pulis ang Esgu ay bumangga ito sa tulay at nahulog, anang detective. I see, tumatango-tangong ani Kairi. Good job, Detective Cruz. Makaalis ka na, dagdag pa niya saka makipagkamay. Inabot naman iyon ng detective at saka nakipagkamay. Okay. Mauna na ako, Miss Inu. Nang makalabas sa study room ang detective ay saka binalingan ni Kairi ang kaibigan na si Seiichi. Wala ka pa ring kupas, nakangisi niyang papuri rito. Umangat naman ang gilid ng labi ni Seiichi sa narinig. Ako pa ba? Alam na alam mo yan, bro, puno ng confidence na sagot naman ito. Ang totoo, si Kairi ang may kagagawa ng pagdukot kay Henry Scott para dalhin sa presinto. He knew that Henry was not stupid. He wouldn't just wait for the police to arrest him at his residence. Kerry knew that he would plan to leave the Philippines to escape the multiple charges filed against him. Kaya naman bago pa mangyari iyon, ay inunahan na ni Kairi ang lalaki. Ang plano niya ay siya mismo ang gagawa ng pagkidnap kay Henry, pero nang malaman iyon ng kanyang best friend ay nagpresenta itong gawin iyon. Bukod kasi sa pagiging assistant at lawyer na tulad niya, si Seiichi ay personal bodyguards din ng kanyang daddy. Ang daddy niya na dating member ng Yakuza ang personal na nag-train dito para sa trabahong iyon. Kaya nga naging napakadali lang para rito na pasukin ang mansyon ni Henry Scott at patumbahin ang lahat ng tauhan nito. Yes, by the way, nalaman kong nag-confess sa'yo si Abigail, nakangising panunukso ni Seiichi sa kanya. Nang marinig iyon ay sumeryoso ang anyo ni Kairi, saka dinampot ang basong naglalaman ng wine na kanina pa nila pinagsasaluhan. I rejected her, anya sa kasumimsin ng alak at tumingin sa floor, to ceiling window. Really? Ayaw mo ba sa kanya dahil sa past niya? Or dahil mahal mo pa si Naomi? Dahil sa tanong na iyon ay hinarap ni Kairi ang best friend saka sumagot. As don't care about her past. Pero wala akong romantic feelings para sa kanya dahil parang little sister lang ang tingin ko sa kanya, sagot niya saka muling lumagok ng wine. And to your question about Naomi, yes, I still love her and what happened still hurts me, pag-amin pa niya sa kaibigan. Bumuntong hininga naman si Seiichi sa pag-amin ng best friend. Well, understand you, bro. Hindi biro ang pinagsamahan niyo ni Naomi, pagsang-ayon nito. Pero kailangan mong nag-move on, bro. Wala namang masama kung hanggang ngayon, nasasaktan ka pa rin dahil normal lang yan. It's normal to get hurt and seriously because we're human and we have feelings. So go on, just feel the pain, but at the end of the day, you have to be strong. You have to move on. You need to accept the fact that your relationship with Naomi is over, bro. You need to love yourself and focus on self-growth. Pag nagawa mo yun, marerealize mo na may mas deserving pang babae para sa'yo. Seryoso at tagos sa pusong pagpapayo ni Seiichi sa matalik na kaibigan. Malay mo, nandyan lang pala sa tabi-tabi, hirit pa nito sa kahumalakha.
Iiling-iling na lang si Kairi sa huling sinabi ng kaibigan, saka muling lumagok ng natitirang wine sa baso. Kahit papaano ay gumaan ang loob niya dahil sa pag-uusap na iyon. Wala kasi siyang ibang mapagsabihan ng bagay na iyon dahil ang kapatid niyang si Keiko ay alam niyang may pinagdadaanan din. Close naman sila ng kanyang daddy pero bihira lang siyang magsabi pagdating sa usaping puso. Kadalasan, kung hindi si Seiichi ay si Kiji na pangalawa niyang kapatid ang kinakausap niya. Iyon nga lang, sa ngayon ay nasa Japan ito at busy sa pamamalakad ng kanilang kumpanya. Bakit bro? Hindi ka ba nagagandahan may Abigail, panunukso pa ni Seiichi. Kung mas nauna ko lang siyang nakilala sa kapatid mo, baka siya ang niligawan ko, ngisi pang dagdag nito. Hindi maintindihan ni Kairi kung bakit nakaramdam siya ng munting inis sa kaibigan nang marinig iyon. At para saan naman ang inis na iyon, Kairi, tanong niya sa isipan. Really don't you court her? My sister already rejected you, right? And anya kay Seiichi habang nakaarko ang makakapal na kilay. Well, pinag-iisipan ko nga. Single naman ako at single din siya. Not, diba? Sagot naman ni Seiichi habang tumango-tango. Pero ang totoo, gusto lang niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ng best friend niya. At nagtagumpay nga si Seiichi sa gustong mangyari dahil kitang-kita niya kung paano sumama ang mukha nito matapos niyang sabihin ang bagay na iyon.